Okay, so let's now move with our next topic. So our next topic would be, or we will be talking about immunization, immunology and immunization. Okay, so sabi natin, di ba, yung kailangan natin protektahan yung sarili natin. And di ba yung katawan natin, meron din kasi yan panlaban para dyan sa mga microorganisms or yung mga infectious agent na pwedeng mag-cause na ng sakit sa atin. Okay, ano nga ba yung immunology? So, sabi natin, immunology is a division of biology concerned with the study of living organism exempt from the harmful agents. So, ibig sabihin, pinag-aaralan to yung mga microorganisms pero yung hindi makakasama dun sa isang tao. Diba? Yung ibig sabihin, yung paano matutulungan para mas mag-improve, di ba? Yung ating resistensya natin pagdating dyan sa immunology. Sabi nga natin, immunity, ito daw yung refers to the body's specific protective response to an invading foreign agent or an organism. So, ibig sabihin, pag sinabi immunity, yung panlaban ng katawan natin, di ba, doon sa any infectious agent na pwedeng pumasok doon sa katawan para mag-cause ng isang sakit. And when we say susceptibility, this is the reverse of immunity. The result of suppression of factors that produces your immunity. So, sabihin, susceptible. So, madali ka ngayon magkakasakit. Kasi nga, baliktad, mababa ngayon, yung panlaban mo, mas mahina na dun, kesa dun sa normal na tao. So, we have two types of immunity na tinatawag. So, we have what we call the natural immunity, which is innate and non-specific. Ibig sabihin, yung normal na pang laban ng katawan natin, naturally nandyan na siya sa katawan natin. Well, the other one is yung tinatawag natin na acquired immunity, which is adaptive and specific. So, ibig sabihin, itong immunity na to is nakuha mo siya, di ba? Halimbawa, nagkaroon ka ng isang sakit. And then, yung katawan mo ngayon, nag-develop siya ngayon ng panlaban para sa sakit na yon. Para in the future, if ever ma-expose ka dun sa sakit na yon, hindi ka natatablan kasi nakagawa na yung katawan mo ng panglaban para dun sa sakit na yun. Okay, sabi natin, acquired immunity, specific immunity develops at birth, acquired during life but not present at birth, and occurs after exposure to an antigen like is infectious agent. Yun, sabi ko nga kanina, di ba, pinanganak ka, wala ka pa naman panlaban nun. Pero as you grow older and as you expose to different diseases or yung mga infectious agent na yan, yung katawan mo, nagde-develop siya ngayon ng panglaban dun. So, yun yung tinatawag natin na acquired immunity. And in natural immunity naman, meron daw tayong dalawang forms niyan. Diba? Meron tayong na active immunity, which the host produces its own antibodies in response to natural antigen, and these antibodies produced by himself with long-term effectivity. Ibig sabihin, nandun sa katawan mo na pinuproduce siya ng mismong katawan mo para may panglaban ka dun sa mga virus or bacteria na yan. Diba? Active natural, sabi sa immunity from a recovery of a disease. Like, for example, nagkaroon ka na ng mumps, measles, or chickenpox. Ibig sabihin, yung katawan mo nag-create ngayon ng panlaban. No? So, actively, nandun na yung panglaban na yan. So, kaya when you are exposed again, di ba, dun sa mumps, sa measles, or chickenpox, hindi ka na magkakaroon ng sakit. Sabi, has lifetime protection and antibodies are formed in the presence of active infection in the body. So, nung nagkaroon ka nun, nag-create ka, habang gumagaling ka, nag-create ng panlaban yung katawan mo. While the active artificial naman, sabi dito, is coming from antigens, di ba? Like toxoids or vaccines that can be live attenuated or inactivated vaccines are usually administered to person to stimulate antibody production. All kinds of immunization has many years of protection but not lifelong. So, yung mga vaccine na binibigay. So, yung vaccine kasi, di ba sabi, live attenuated or inactivated na vaccine. So, ang ginagawa ng kadalasan, yung vaccine na kinreate niyan is dinerive yan dun sa mismong sakit. Di ba? For example, ano ba yung mga vaccine natin? Halimbawa, yung HEPA vaccine. Di ba? So, yung HEPA vaccine, so yung ini-inject sa'yo niyan,
mayroong part doon or sa DNA and RNA nung HEPA, kinuha siya, tapos in minimal amount, i-inject yun sa katawan mo. Para ngayon, pag na-detect nung antibody mo, magkikreate siya ngayon ng panlaban. So, papataasin niya yung immunity niya. Para pag nagkaroon ka ng exposure dun sa hepatitis, di ba, may panglaban ka. Di ba? So, ganun po yung ginawa. Para din yung, di ba, yung COVID vaccine. Di ba, yung COVID vaccine, dinerive din yan sa COVID virus or sa coronavirus. So, it's a weakened virus. Kaya, di ba, nung in-injection ng kanyan, kung nagpa-inject man kayo, di ba, merong para kang nilalagnat. Kasi nga, nagkikreate ng panlaban yung katawan mo. So, yun tinatawag na natin na active artificial. While the natural immunity comes in two forms, sabi natin, we have the passive immunity, which are antibodies that are produced by another source, animal or human, given to an individual with long-term effectivity and as immediate protection. So, ibig sabihin, binigyan ka. So, passively, kinuha mo yung binigay sa'yo yan. While passive natural, sabi, immunity coming from the transplacental transfer of antibodies, diba, like yung breastfeeding, diba, nung colostrum, diba, yung yellowish antibody, diba, sabi natin, maganda yan sa mga newborn. Kasi yung colostrum, it rich in antibodies that could boost the immune system of the baby. Diba? The mother or through breastfeeding, natatransfer niya yung immunoglobulin A dun sa bata. And binibigyan niya yung infant or yung newborn ng protection for 6 months to 1 years para hindi siya basta-basta nagkakasakit. Kaya kung i-compare nyo po yung mga newborns na nagbe-breastfeed versus sa nagba-battlefied, sakitin yung mga naka-battlefied compare sa mga naka-breastfeed na babies natin. Okay, passive artificial. Immunity coming from immune serum from an animal or another human is injected like yung mga tetanus immunoglobulin, gamma globulin, antitoxin, anti-serum, administration within 2 to 3 weeks protection. So, eto naman siya, passive artificial, pero, ano na ito, di ba yung mga kinukuha, di ba yung halimbawa, di ba yung ating tetanus, yung anti-tetano na vaccine, dalawa siya, di ba, meron tayong tetanus toxoid, which is yun, pangmalatagalan. While the anti-tetanus serum naman, di ba, siya naman yung active. Kumbaga, pag binigay siya doon, possibly, hahanapin niya agad ngayon yung artificial siya, ginuha siya, dinerive doon sa ibang animal. So, yung anti-tetanus serums, ang pagkakaalala ko, isa kabayo siya dinerive. So, ngayon, pag in-inject ka nun, hahanapin ngayon yung Clostridium tetani sa katawan mo para papatayin na niya, para hindi ka na magkaroon ng tetano. So, ganun po yung ginagawa dyan. Okay, next, antigens. Ano naman daw? Refers to the foreign substance which elicit an immune response. So, ibig sabihin, yan po yung magpaprocess ngayon para, ano daw yan? Magkaroon ng homeostasis, di ba? Magkaroon ka ng defense and surveillance. So, ibig sabihin, an antigen, tinutulungan niya na magkaroon ng balance, di ba, dun sa katawan natin, di ba, yung tinatawag ng homeostasis. And siya yung panlaban. And also, kumbaga, siya rin yung bantay, di ba? Binabantayan niya kung mayroong mga bagong foreign body or infectious agent na nakapasok dun sa katawan ng isang tao. Okay, so the body has its own natural immunity. They provide non-specific response to any foreign invaders, regardless of their invaders' composition. So the body has anatomic and physiologic defenses. Diba? Meron tayong natural defense talaga para hindi tayo basta-basta makakuha ng sakit. So ano ba yung mga defense na yan? So number 1 is the skin. Ayan, intact skin and mucous membrane. So, which, the body's first line of defense against microorganisms. So, it has natural secretions like your sweat that make your skin slightly acidic. And acidity inhibits your bacterial growth. Diba? So, kaya po, dapat ma-maintain natin na yung skin integrity is intact. Walang hiwa, walang sugat. Diba? Para protected po tayo. Kaya pag nasugatan, nililinis po yan, nilalagyan ng cover. Okay, meron din tayo tinatawag na mga resident bacteria, which is, yun? Prevent other bacteria from multiplying and use up available nourishment.
Di ba? Like for example, sa tiyan natin, sa bituka, di ba, meron yan resident bacteria. So, ibig sabihin, yung kinain mo, di ba, meron ba kasama minsan na minimal amount of infectious agent, so kakalabanin ng mga resident bacteria mo. Yan. Okay? Nasal passages, so sa ilong. So sabi natin, di ba, that moist mucous membrane and cilia traps microorganisms, dust, foreign materials. Di ba, kaya may parang buhok-buhok dyan sa ilong natin. Okay, lungs, di ba? Last time, di ba, nung prelim type period natin, sabi natin, yung last, they have alveolar macrophages. Di ba, siya yung kumakain ng mga foreign microorganisms dyan pag nakarating dun sa lungs ni patients, which are cells that are responsible in ingest microorganism and foreign particles natin. Next, your oral cavity. Sabi, sheds mucosal epithelium to rid the mouth of colonizer. The flow of saliva and its partially buffering action helps prevent yung infection. So, ayan din po yung ating laway. Meron din po tinutulong yan para maprotektahan yung katawan natin. Sa eyes naman, ano daw protection? Di ba, yung eyes natin, di ba, nagluluha siya. Di ba? So, kaya siya nagluluha or nagpuproduce ng tears kasi the eyes is trying to wash off yung bacteria or microorganism na nandun sa mata natin. Okay, so gastrointestinal tract, sabi nga natin, with high acidity of the stomach that normally prevents bacterial growth. So, the resident flora of large intestine prevents the establishment of disease-producing microorganisms. Diba? When you ingested a food, diba, pupunta yan doon sa stomach. Eh, si stomach, diba, highly acidic. So, ibig sabihin, doon pa lang, yung acidity ng stomach, tinatry na niyang patayin or para hindi na mag-grow yung mga bacteria dyan sa tiyan natin. Next, the vagina. Sabi, when girl reaches puberty, lactobacilli ferment sugar in the vaginal secretions, creating a vaginal pH of 3.5 to 4.5. This low pH inhibits the growth of many disease-producing microorganisms. So, yun nga, di ba sabi, kailangan ma-maintain yung normal pH or that normal pH level ng mga vagina. Kaya nga, di ba, nauso yung mga feminine wash na yan. Diba? Kasi nga, as long as bumababa yung pH, mas lumalaki yung chance na magkaroon ng bacterial growth dun sa vagina ng isang babae. Okay, urethra naman. Sabi, with the urine, used for flushing and bacteriostatic action keeps bacteria from ascending. So, ibig sabihin, kapag umiihi ka, di ba, wina-wash off niya yung urethra, yung labasan ng ihi. Di ba, kaya po dapat, hindi nagpipili para hindi makapasok yung bacteria. Di ba yung ascending infection natin, di ba sa glomerulonephritis. So para nagpe-prevent yan. So kaya naglilinis din po, hinuhugasan din po yan. Di ba yung mga lalaki nga, di ba tinataktak pa? Yan, para matanggal yung mga natirang ihi dun sa urethra. Di ba? Next, sa blood naman natin, we have your WBC or the leukocytes. Sabi natin, participate both on the natural and acquired immune response. And they have two types of WBC, di ba? Naalala pa, si granulocytes, di ba? And si agranulocytes, yung mga walang granules. Di ba? Sa granulocytes, di ba, nandiyan yung mga neutrophils, di ba? With polymononuclear cells are the first cell to arrive at the site of inflammation and increase in an acute bacterial infection. So, ibig sabihin, sila yung kauna-unahang mag-re-respond. And sa eosinophil naman, kapag merong allergic reaction and parasitic infection yung isang tao, si eosinophil naman yung magbo-work dyan. And your basophil, which are not usually affected by infection. So, hindi masyado. Kaya mapapatitingnan mo dyan, kapag mataas yung WBC, next thing na titingnan mo, kamusta yung neutrophils and eosinophil nung pasyente, tumataas din ba? Okay, well, agranulocytes, meaning without agranules, classified to monocytes or the macrophages, which are phagocytic cells engulfing, ingesting, and destroying greater numbers and quantities of foreign bodies or toxins. So, yung mga monocytes natin. And lymphocytes naman, consisting of your B cells and T cells, which is ano daw? Play major role in humoral and
cell-mediated immune response and increase in chronic bacterial and viral infection. So, yung mga B cells and T cells na panlaban din natin yan sa infection. So, yung lymphocytes naman yung tataas sa kanya. Okay, the inflammatory responses, sabi natin, are the inflammation that is local and non-specific defensive response of tissues to an injurious or infectious agent. Sabi, it is an adaptive mechanism that destroys or dilute the injurious agent, prevent further spread of injury, and promotes the repair of damaged tissue. So, yun po yung ginagawa ng katawan natin, kaya nagkakaroon ng inflammation. So, hindi lang siya, pag sinabing inflammation or inflammatory response, hindi na siya basta namamaga. Ibig sabihin, nakikipaglaban yung katawan mo sa infection. And what are the 5 characteristics ng inflammatory response natin? Diba? Meron po yan, yung mga magkakapatid po yan. Diba? Nandiyan po si dolor, diba? Si tumor, si rubor, si calor, tapos, hindi rigor. Okay? Impaired yung function ng part. Ayan. So, yan. Pwede mo ipangalan sa anak mo yan, diba? So, pag sinabing dolor, pain, diba? There is inflammation, diba? Nakakaramdam ng pain. Okay? Next, sabi natin, tumor, swelling. Diba? Redness or rubor naman, heat or calor. And eventually, nagkakaroon ng impaired function yung part kung saan nagkaroon ng inflammatory process or naging inflame yung part na yun. Okay, next naman is si lymphoid organs that house your phagocytic cells and your lymphocytes. Diba? Si spleen natin. Nalala pa, when we discuss dun sa blood natin, diba? Sabi natin, spleen filters blood of bacteria, viruses, and other debris. So, destroys worn out RBC and store lymphocytes. Diba? Para pagkailangan, siya yung ipoproduce. So, thymus produces thymosin, programs certain lymphocytes to carry out their protective role. So, ibig sabihin yan yung magsasabi, kumbaga siya yung commander. Diba? Para may panglaban. Next is your immunoglobulins naman. Sabi natin, immunoglobulins are antibodies defend against foreign invaders, and the type of defense they will be using depend on the structure and composition of antigen and immunoglobulin. So, ibig sabihin, depende kung ano yung exposure nung pasyente o nung isang tao sa mga microorganisms na yan. So, there are 5 types of immunoglobulins, di ba? Mayroon tayong immunoglobulin A, di ba? Or immunoglobulin G, immunoglobulin A, M, E, N, D. Or, para mas madali yung matandaan, immunogame. So, bawat immunoglobulin na yan, di ba? Meron sa kanya-kanyang ginagawa or may kanya-kanya siyang trabaho when it comes to inflammatory or defense ng katawan natin. Okay, so for you to discuss further the immunoglobulin or para mas maintindihan ninyo, so let me play the video or may play a video discussing yung immunoglobulin natin. Hello everyone, welcome to Yellow Pages Nursing. In today's video, we will be discussing about an interesting topic, antibodies, otherwise called immunoglobulin. Before entering into the session, if you have not subscribed our channel, please subscribe our channel and do not forget to hit the bell icon to receive instant notifications. Let's get into the topic. Let's start with antigens. What do we mean by antigen? Antigen is also known as an immunogen, is any substance that induces the immune system to produce antibodies against it. Next comes antibodies. Antibody is also known as an immunoglobulin, that is Ig. Antibody is a large Y-shaped protein used by the immune system to identify and neutralize the antigens such as bacteria, fungi, parasites, and viruses. Next comes type of antibodies. Antibodies are otherwise called immunoglobulins, that is Ig, are classified into 5 isotypes. In order to remember it easily, we can use the mnemonic GAME-D for the types, and the types are immunoglobulin G or IgG, immunoglobulin A or IgA, immunoglobulin M or IgM, immunoglobulin E or IgE, and immunoglobulin D or IgD. This classification is on the basis of their H chains.
Let's look at the different type of immunoglobulins and their functions one by one. First comes immunoglobulin G, that is IgG. This immunoglobulin protects the body fluids and it comprises 75 to 80% of the total antibody content in the serum, and they are found in all body fluids. IgG is the smallest and the most common antibody. Immunoglobulin G is the only type of antibody that crosses the placenta and protects the infant until its birth. IgG facilitates the process of phagocytosis and provides immunity to the developing fetus. This immunoglobulin neutralizes the toxins and pathogens such as bacteria and virus and offers protection to the body. The next immunoglobulin is IgA. Its main function is protection on the mucosal surfaces of the body exposed to the outside environment. Immunoglobulin A comprises 10 to 15% of the total antibody present in the breast milk, serum, saliva, vagina, tears, and fluids of the intestine. This is found in high concentration in the mucous membrane. IgA in breast milk protects an infant's gastrointestinal tract from microbial activity. It also provides the first line of defense against the pathogens and limits inflammation. Next comes immunoglobulin M, that is IgM. Its main function is to protect the bloodstream. IgM comprises 5 to 10% of the total antibody present in blood and lymph fluid. IgM is the largest antibody, and it is the first type of antibody made in response to infection, which stimulates other immune cells. Next comes immunoglobulin E, that is IgE. IgE mediates type 1 hypersensitivity. IgE is present in the least amounts, around 0.02% of the antibody content in the serum. IgE is present in the lining of the respiratory and intestinal tracts and responds to allergic reactions where it reacts to pollen, fungal spores, and animal danders. Now comes immunoglobulin D, or IgD, and its role is not known. It comprises less than 1% of the total antibody content in serum. IgD is involved in the production of antibody by B cells and activation of B lymphocytes. So this is all about antigens and antibodies and their types. Here comes few important questions based on the competitive nursing exams. You can have a look at the questions and mention your answers in the comment box. First one is smallest and most common antibody is. Second is only type of antibody which crosses placenta is. The third one is the largest antibody is. And the fourth one is which antibody responds to allergic reactions. Please mention your answers on the comment box. So this is all about today's video. If you find this video useful, please like it, share it, and subscribe it, and do not forget to hit the bell icon to receive. Okay, so naiintindihan po. So mas na-explain, di ba, kung ano-ano ba yung function ng mga immunoglobulin sa katawan natin. Okay, so next naman natin would be the immunization. So sabi natin, immunization is a process by which vaccines are introduced into the body before the infection sets in. Diba? So wala pa yung sakit. So it promotes health and protects children from disease-causing agents. So para hindi na nila ma-acquire yung sakit na yan. So sabi natin, vaccines, the causative agent of a disease so modified as to be incapable of producing the disease, yet at the same time so little change that it is able when introduced to the body to elicit production of specific antibodies against the disease. So di ba sabi ko nga kanina, yung vaccine is galing din mismo dun sa sakit na yun. Pero ngayon nga, binago nila, minodify genetically na maliit na portion lang siya para lang ma-detect nung katawan mo para mag-produce siya ng antibody against dun sa sakit na yun. So, vaccines are always antigens. So, therefore, they always induce active immunity when administered by thereby causing the recipient's immune system to react to the vaccine that produces antibodies to fight the infection and are most useful in the prevention of diseases natin. Okay? That's why in the Philippines, we have the expanded program on immunization or the
EPI. So this was launched last on July of 1976 by the Department of Health in cooperation with the World Health Organization and UNICEF to ensure that infants or children and mothers have access to routinely recommended infant and childhood vaccine. So, ibig sabihin, routine. So, ba may mga list lang ng mga kailangan na vaccine. Pero ngayon kasi may mga available na or may mga additional vaccine na commercial pero hindi siya kasama sa EPI. So, that's why yung mga hindi kasama sa EPI, yun po yung mga kailangan bayaran. Pero yung nandun sa list under the expanded program on immunization, so libre po siya na makuha sa mga health centers. Diba? So, ano nga ba yung mga ginagawa niya? So, vaccines, or vaccination among infants and newborns o 0 to 12 months against 7 vaccine preventable diseases. So, ano yung 7 na yan? Diba? We have the tuberculosis, poliomyelitis, diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis, and measles. Which is yan po mga vaccines against that diseases is free po yan. Kasama po yan sa program ng Department of Health. Makukuha po siya ng libre sa mga health centers natin. So, under Presidential Decree number 996 of September 16, 1976, providing for compulsory basic immunization for infants and children below 8 years of age. So, ibig sabihin, sinabatas po yun na dapat mabaksinan po lahat ng mga bata ages below 8 years old. And what are the mandates? Sabi, on Republic Act number 10152, Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, signed by President Benigno Aquino III in July 26, 2010. The mandatory include basic immunization for children under 5, including other types that will be determined by the Secretary of Health. So, ibig sabihin, yung Department of Health Secretary, siya yung magsasabi ano ba yung mga other types na kailangan ibigay dyan. And kaya di mo makita ngayon, kapag bagong panganak, di ba, may vaccine na agad na binibigay kay patient. Diba daw? These are the mandates, the schedule for immunization. So, sabi natin, ito, nationwide po to. Sabi natin, Wednesday, this is the designed or designated immunization day in all parts of the country. Okay? And monthly, in barangay health station, di ba, yung may mga, di ba, minsan tayo di ba, mga malaking barangay, tapos sa mga health station, yan, so monthly dapat nag-inject. Or, pag dun sa mga malalayo, far-flung areas, di ba, yung mga nasa bundok, quarterly naman po yung pinupuntahan ng mga health workers para mabaksinate po yung mga bata po doon sa mga malalayong lugar. So, Wednesday, nationwide. Monthly, barangay. Quarterly, yung malalayong lugar, yung malayo yung mga tinitirahan. So, this is a sample of vaccination record natin. So, di ba? Ito po yun, di ba? Sa mga bata. Di ba? So, ilan ko yan? 2, 4, 6, 7. Di ba? BCG. Di ba? Bacillus calmette-guerin. Oh, 1 dose lang siya. Kailan daw binigyan? At birth. Di ba? Hepatitis B. Di ba? At birth. Di ba? Pentavalent. Di ba? Vaccine or PCB. Di ba? Yung mga binibigay. Yung DPT, hepatitis and hip, so binibigay siya 1.5 months, 2.5 months, and 3.5 months. OPB or oral polio vaccine, diba? So, binibigay din po yan ng 1.5 months, 2.5, and 3 months. Then, inactivated polio vaccine is 3.5 months. Then, yung pneumococcal conjugated vaccine or PCB is 1.5, 2.5, 3.5 months. And yung MMR or the measles, mumps, rubella, pagdating ng 9 months and 1 year old no baby. Okay? So, hindi ko pa po tuturo sa inyo yung kanta, yung BCG, Hepa B, o pag nagsa review center na po kayo, no? Yan. So, kailangan alam. Saka review lang naman din to, di ba? Tama, na-discuss na po to sa CHN, nadaanan na po to sa CHN ninyo last year. So, nakita ko yung syllabus, andun po siya. Yan. So, ito po yung chart or yung mga immunization record para na monitor po yung bata. So, ganyan ginagawa nila, chinechikan, yan yung mga tapos o tanda. Yan po yung mga ginagawa. Yan, para na monitor natin kung ano na ba, kamusta na ba yung progress nung bata. Okay, so ito nga po yung mga vaccines natin. So, sabi natin, BCG or Bacillus calmette-guerin given at birth
So this is used for protection of tuberculosis dun sa mga newborn or sa infant natin. While your HPV or hepatitis B vaccine, di ba, given at birth din, so pag more than 2 kilos within 24 hours of life. So, at early start, reduce the chance of pagkaka-infect nyo ng hepatitis B or para ma-prevent din yung liver cirrhosis and liver cancer dun sa newborn natin. O yung DTaP, ayan, 6 weeks. So, protection from diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, hemophilia, Haemophilus influenza type B naman siya. So, IPV and OPV for protection naman against polio. Diba? PCV, protection against pneumonia. Okay, so ayan, mga additional, rotavirus, protection against yung rotavirus din naman niya. Yung mga influenza, ayan, so mga flu vaccines o flu viruses na yan. So, MCV1 or the measles vaccine, so given at 9 months. Sabi dito, but maybe given as early as 6 months of age in cases of outbreak as declared by the Public Health Authority. So, ibig sabihin, ang routine schedule niya is 9 months. Pero pag nagkaroon ng outbreak, biglang dumami, di ba? Di ba? Nagkaroon ng epidemic, di ba? Ng measles. So, pwedeng bigyan kahit 6 months na po. So, para ma-prevent na magkaroon ng ng measles yung bata. So, Japanese encephalitis, ayan, so ito commercial po to for Japanese Encep, MMR, protects against measles, mumps, rubella virus natin. Okay, we also have your varicella vaccine for chickenpox, hepatitis A, ayan, so pero ito hindi masyadong common. Ayan, so ito naman yung ito available na rin for some health center or RHU unit. So, meron na pong available na HPV vaccine and libre din po siya pag available dun sa mga health center. So, it's given 9 years old. Okay? So, dose, sabi dito is 2 dose. Diba? Pag naman 15 and above, 3 dose na siya. So, pero pag bata, ayan, 6 months. So, ang interval niya, 0 to 6. 0, tapos, bilang ng 2 months. Tapos, bibilang ng 6 months. Diba? Prevent most genital warts and most cases of cervical cancer. So, kaya kayo po, baka pag nag-duty kayo sa RHU, maki-isyoso kayo, baka maka-available, di ba? Maka-libre, sayang. Okay? Meningococcal conjugated vaccine. So, 9 months for baby. Pag matanda naman, 11 to 12 years old siya binibigyan. So, sa baby is 8 weeks. Di ba? 2 doses siya. So, 8 weeks yung apart. Pag naman sa matanda na, so bibigyan ng booster dose at the age of 16. So it prevents na magkaroon ng meningococcemia. Okay, so ito po yung tandaan kasi sa ito yung kadalasan na tinatanong. Paano daw ba natin masasabi na ang isang bata ay fully immunized or tinatawag na fully immunized child? So para maging fully immunized child, dapat bago siya mag 1 year old or bago mag-birthday yung newborn, sabi, dapat naka-receive siya ng 1 dose ng BCG, 3 dose ng OPV, 3 dose ng DPT, 3 dose ng HPV, and 1 dose ng measles. So, pag lahat yan, nakuha niya, pwede na natin tawagin na fully immunized child yung bata. Kasi nga po, yung other, like yung mga meningococcal na yan, yung hepatitis A vaccine, is commercial na po siya. Kumbaga, sa private sector na po siya nakukuha natin. Okay? And additional is the tetanus toxoid immunization for women. So, ito kasi nangyayari ito, di ba? Pag nagbubuntis yung babae. Di ba? Nabuntis dahil sa titi. Kaya bibigyan ng titi yung mga mother. Di ba? Para maprotektahan sila sa, sa tetanus. And also, para maprotektahan din yung infant, yung ipapanganak niya sa neonatal tetanus. Okay? First TT, kailan daw yan? As early as possible during pregnancy. Pero, wala pa pong protection yan. Diba? Kaya dapat magkaroon ng second na TT after 4 weeks. Okay? So, pag nagkaroon na ng second TT, diba? 80% protection na ang meron. So, infant will be protected by neonatal tetanus and meron 3 years protection din si mother. Okay? Next naman, kailan yung TT?
yung TT3 o yung pangatlong TT. So, at least 6 months naman yung gap niya. So, once nakuha na niya yon, meron na siyang 95% protection, and infant will be protected by neonatal status, and si mother, 5 years na yung protection. Okay? Meron pa ulit, TT4 naman, at least 1 year naman, so 99%. So, same pa rin. So, 10 years protection. Pagdating naman ng TT5, life protection na si mother na sa tetano. So, kaya po, ngayon, pwede nyo rin man yan kahit hindi kayo buntis. Diba? Pero pag yan, pag may nagbuntis sa inyo, halimbawa, di ba, nagbuntis ka, nagpa-inject ka noong unang titi, di ba? So, after 4 weeks, second dose ka. Tapos, hindi ka pa rin nanganganak, halimbawa, 2 months ka pa lang nito. O kaya 1 month pa lang, nagpa-inject ka na. So, 2 months. So, plus 6. Diba? So, hindi ka pa nanganganak. Pa-inject ka na ng 3. Tapos, after a year, kahit hindi ka buntis, pwede ka bumalik sa health center para magpa-inject ng TT4 para at least 10 years na yung protection. Tapos, after a year ulit, TT5 na para at least lifelong. Pero ito yung kadalasan na nakakalimutan. Diba? Kadalasan kapag nagbuntis ng anak na, hanggang TT3 na lang yung nakukuha. Yung iba nga, hanggang 2 TT lang. Yan. So, kaya remind din po to, so kasama to sa health teaching, especially kapag nasa health center po tayo. Okay, malinaw po? May question? Okay, so yung mga dosage natin with regards to vaccine, saka kung saan siya ini-inject. So, ba't ba OPB ako ng OPB? BCG is, 0.05 ml pag less than 12 months old and 0.1 ml kapag more than 12 months na. Ibig sabihin yung nag 1 year old na yung bata kasi late na nabigyan. So, it's given on left deltoid region of arm or left deltoid region of arm. Pero ngayon, nauso sa buttocks ni lalagay. Kasi daw para pag nag-sleeveless, flawless yung braso. Ayan. Kaya yung iba sa inyo, kung hindi nyo po makita yung mark dyan sa inyong braso, check nyo po baka nasa puwet po ninyo naka-inject. Okay, HPV, 0.5 ml. Pag 19 years old pataas, 1 ml na siya. So, upper portion of the thigh or the vastus lateralis natin. Kasi pag bata, lagi naman vastus lateralis. Bakit nga ba vastus lateralis kapag mga ganyan na newborn? Tandaan, the reason is, sa lahat po kasi ng muscle, sa newborn, the vastus lateralis siya yung pinaka-formed sa lahat. Diba? Largest and formed muscle of a newborn or infant natin. Kaya sa vastus lateralis. So, pentavalent, so upper portion din ng thigh, 0.5 ml. So, OPB naman, so oral polyblaxin, drops lang po ha. Pangalan na nga, oral Diba? Hindi po ini-inject. So, pinapa-inom by mouth. Okay? So, yung IPB naman, yan, yung ini-inject, 0.5 ml IM. PCB, 0.5 ml IM din. Rotavirus, 1 ml, pinapainom din po yan. Okay? Influenza, natin, 0.25 ml pag 6 months to 35 months. 0.5 ml, 36 months to 18 years old. So, pwede na po yan sa deltoid kapag medyo may edad na yung, bata. Okay? So, MCB, 0.5, sub-Q. Japanese NSEP, 0.5, sub-Q. Yan. MCB or MMR, 0.5, sub-Q din. Varicella, sub-Q. Okay? Yung hepatitis A, HPV, saka TT, IM po yung mga iyaan. Okay? So, malinaw po, familiarize, kabisaduhin kasi baka lumabas sa exam or baka hindi man sa exam natin, sa board exam lumabas. Okay? So, tandaan naman, pagdating dyan sa mga, on how will we protect, di ba? Yung mga, yung mga vaccines na yan. Kasi sabi natin, yung mga vaccines natin is, meron siya mga kakanyang characteristics. Di ba? Meron tayong sobrang, most sensitive to heat. Sabihin, ayaw niya nang mainit. Di ba? Mga RT kasi yung mga vaccine natin. So, si OPV measles, which is a freeze-dried, so, it should be stored in the freezer. Diba? Negative 15 to negative 25 degrees centigrade or degrees Celsius dapat siya. And kapag nabuksan na siya, kasi di ba minsan, siya yung mga multiple dose vial or
dapat within 8 hours magamit. So, pag lumagpas yung 8 hours, discard na po siya. Okay, most sensitive to cold naman, si Hepa B, DPT siya kasi TT, kaya dapat nasa body lang ng refrigerator lang siya. Lang sa pinto. Hindi po niya lagay ng freezer. So, 4 hours lang din po yung lifespan niya once na na-open. Pinaka-sensitive naman sa light, saka sa fluorescence, ayaw na lang maliwanag. So, si BCG. Okay, so saan siya lalagay? Body din ng body of the refrigerator din siya. So, 4 hours naman once na open. So, di ba, may kanya-kanya silang arte sa buhay. Okay, so tandaan, when it comes to EPI, yung cold chain natin in logistics, sabi, cold chain manager would be the public health nurse. Diba? So, temperature monitoring of vaccine is done in all levels of health facilities to monitor the vaccine temperature. So, importante po yan. E tuwing kailan ba yan? Chine-check. So, yung temperature checking should be done twice a day. So, pagpasok sa umaga at saka bago umuwi sa hapon. So, dapat chine-check na nila agad siya. So, temperature is plotted every day in monitoring chart to monitor yung break ng cold chain. Kasi baka mamaya, sumobra ng lamig or bumaba yung lamig. Sabihin, masisira na yung potency ng vaccine. Diba? So, kaya importante na naka-store sa refrigerator yung mga vaccines natin. Okay? So, sabi daw, pag nasa regional office, 6 months lang storage, so kailangan ma-distribute na yan. Diba? Sa municipality or city health, so 3 months lang dapat na-distribute. Sa main health center, 1 month. Dapat na uubos na yung mga gamot or mga vaccines na yan. And diba, sabi natin, pwede nagpupunta sila sa mga power plant areas or tinatransfer. So, sa transport box, within 5 days lang sila dyan. And tandaan din yung FEFO. So, first expiry, first out. Diba? O, sa iba nga sa atin, diba? First in, first out. So, dito naman, kung sino yung unang may expire, syempre, yun yung unang gagamitin. Para as to maximize or utilize yung paggamit ng vaccine bago ma-expire. Kasi sayang naman po yung ginagastos ng gobyerno para dyan sa mga vaccine kung may expire lang naman. Okay, proper arrangement of vaccines and labeling of vaccine expiry are done to identify those near to expire vaccine. So, nilalagyan ng label yan. So, vaccine wastage, so bawal yan. Define is loss by use, decay, erosion, or leakage, or thorough wastefulness. So, ayaw natin na masayang yung mga vaccines. Okay, contraindication or to immunization. Kailan ba bawal bakunahan yung bata? Nagkaroon ng anaphylaxis or severe hypersensitivity reaction to a previous dose of vaccine. It's an absolute contraindication sa CBUET vaccine. Halimbawa, di ba yung mga 3 doses vaccine? Biglang naghirapang humingi pasyente, yung bata, nagkaroon ng mga rashes. So, ibig sabihin, meron siyang allergy doon. So, hindi na siya pwede kasi baka sa susunod, matuluyan yung bata. So, person with known allergy to vaccine component should not be vaccinated. Diba? Kung may mga alam siyang allergy. So, DPT or diphtheria pertussis tetano 2 or 3 is not given to a child who has convulsion or shock within 3 days after ng dose ng DPT. So, halimbawa, nagkaroon ng convulsion, hindi na siya bibigyan. So, vaccine containing the whole cell of pertussis component should not be given to children with an evolving neurological disease. Kasi pwedeng lalong magkaroon ng uncontrolled epilepsy yung bata o mag-progress yung encephalopathy, yung problem sa brain. Diba? So, kaya hindi po basta-basta inject lang din tayo ng inject. But do not give live attenuated vaccines like BCG to individuals who are immunocompromised due to malignant disease. Kasi, bakit? Diba? Immunocompromised nga, ibig sabihin, mababa yung defense mechanism ng patient or ng newborn. Sabi nga natin, positive siya sa isa, tapos ibibigyan mo ng mga live vaccines. Di ba pag live vaccine, positive dyan yung bacteria or virus. Instead mag-create, hindi mahihirapan mag-create yung katawan niya ng antibody. Diba? So, kaya hindi po siya binibigyan ng live attenuated vaccine. So, a child with signs and symptoms of severe dehydration. Diba? So, sobrang dehydrated yung bata. Diba? Alam niyo naman yung mga signs and symptoms. Diba? Naalala pa si
ano nga tawag dito? IMCI, yung immune, ano ba ito? Intermediate nga ba? Yung childhood management of illnesses, yung mga ganun, di ba? Diniscuss din po yun sa maternal and child sa 219 ninyo. So, ibig sabihin, pag severely dehydrated, bawal pong i-vaccine. Also, kapag ang temperature niya is 38.5 pataas. Pero pag 38.4, pwede. Kasi 5 ang sabi, di ba? O pag 37.8, pwede. Okay, so following are not contraindicated. Ito naman, hindi siya contraindicated. Ibig sabihin, pwedeng bakunahan. Allergy or asthma, except for known allergy to specific component ng vaccine. Yan, pwede. Pero yung mga asthma, pwede yan. Minor respiratory tract infection. Diba? Mga sipon-simpon lang, pwede naman po yan. Diba? Minor diarrhea or vomiting. Diba? Susuka, nagtatae, pwede naman. Basta walang dehydration. So, low-grade fever or temperature lower than 38.5, pwede. Ano pa daw? Family history adverse reactions to the following immunization. Ano naman? Following are not contraindicated, ha? Family history upon convulsion or seizure. Hanggat hindi naman nakita kay patient, okay lang po. Pero kapag nagkaroon, di syempre, pupunta ka tayo, hindi mo na siya bibigyan. So, known or suspected HIV infection with no signs and symptoms of AIDS. So, ibig sabihin, kasi di ba, pinagkaiba nung AIDS sa HIV, di ba, si HIV, infection pa lang. Si AIDS, full-blown. Ibig sabihin, decrease na talaga yung immune system ng tao na merong pag nag-progress na sa HIV. Oo, child being breastfed, pwede naman, dumidede naman eh. Okay, ano pa daw? Chronic illness, such as disease of the heart, lungs, or liver, pwede naman po yan. Basta, ano daw, stable neurologic conditions, such as cerebral palsy and Down syndrome, pwede po yan. Premature or low birth weight, so vaccination should be postponed lang. So, pag mga premature or sobrang liliit, ano pa rin siya, hindi naman contraindicated, pamamaturin lang ng konti. Diba? Papalakasin pa lang ng konti yung bata or yung baby bago i-vaccinate. Okay, so ano pa daw? Recent or imminent surgery. Diba? O operahan, yung kailangan din niya. Malnutrition, lalo niyang kailangan niya. Diba? Ano pa daw? History of jaundice at birth. O, diba? Normal naman minsan na naninilaw yung baby kapag newborn because of the bilirubin. That's why kaya nga po nagpo-photolite therapy or pinapa-arawan yung baby para ma-synthesize po yan, mawala yung paninilaw ni patient. So generally, one should be immunized unless the child is so sick that he needs to be hospitalized. And if parents strongly object to an immunization for a sick infant, do not give it. Okay? Ask the mother to come back when the child is well. Halimbawa, sabi niya, nurse, huwag mong bibigyan yung anak ko ng vaccine, nilalagnat eh. Ayoko. O pag tumanggi, o di sige, explain mo na lang. Halimbawa, explain mo muna. Pwede naman po. Kaso, pag in-insist niya, sige po, kung talagang ayaw nyo, balik na lang po kapag magaling na po yung anak po ninyo. Basta tandaan nyo po, kailangan po is mag-vaccinate po natin kasi protection din po ng mga infant po or ng mga bata po yung vaccine. Okay, may question po ba? May clarification? Violent reaction? May kasama pa ba ako? Ayun, meron pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Sige, so kung wala pong question, so, thank you so much for listening. Sabi dito, what's your drug of choice? Siyempre, hope. Parang ako, I'm hoping na sana mag-aral po kayo mabuti. I'm hoping na maganda po yung magiging score sa midterm exam. And I'm hoping lahat papasa ng MS para dire-diretso. And para next year, magbo-board exam na kayo. Ay gagraduate na, magbo-board exam, magiging RN na po. Alright, so maraming salamat po.